Magandang hapon po sa inyong lahat at welcome po sa ating Love Therapy online ngayong Thursday ng hapon. And yung ating Love Therapy for today is really special. Yung pag-uusapan natin sa episode na to is so important para sa mga nasa relationships, lalo na yung mga papasok sa relationship. Okay, para sa lahat, kung ikaw ay nasa relationship na, I think may matututunan ka rito pwede mong i-apply. But lalo na yung mga ah, papasok pa lang sa relationship o nagsisimula pa lang. Kung kayo ay may asawa na, I do believe may makukuha kayo, may maintindihan kayo na makakatulong to sa inyo. May ilang mga detalye na pwede nyong i-apply sa inyong love life, sa inyong marriage. Pero kung kayo ay hindi pa kasal, nasa isang relationship pa lang, I really hope this episode can help you understand yung mga nangyayari. Lalo na yung mga single, yung wala pa sa relasyon. Ito ay isang episode na I think para talaga dedicated sa inyong lahat. But lahat, obviously, pwedeng mag-benefit sa ating topic for today. And what are we going to talk about? We're going to be talking about yung progression of a successful relationship. Progression of a success. What does it mean? We know na ang relationship dapat merong progression. May simula, may gitna, and merong paakyat. Okay? Magtatapos lang to kapag natawag na yung isa sa kanila. Sabi nga, till death do us part. Right? But iba dapat yung relationship sa simula, and then after some time, after some years, dapat nasa ibang level na. May progression. Alam niyo yung salitang progression, di ba? Development. Dapat may progress. Okay? Mas maiintindihan nyo yung ibig nating sabihin. Alright? But, tingnan muna natin kung ano yung nakasulat sa salita ng Diyos. Kasi dito natin kukunin yung lesson for today, as always. Yung progression ng relationship. Sabi ng Panginoon, nilagay ko sa Tagalog para mas malinaw sa atin. Okay? Isaiah 43 verse 10. Sabi ng Diyos, mga mamamayan ng Israel, kayo ang aking mga saksi. Pinili ko kayong maging mga lingkod ko para makilala ninyo ko at magtiwala kay sa akin at para maunawaan ninyo na ako lang ang Diyos. Walang ibang Diyos na nauna sa akin. Wala ring Diyos na susunod pa sa akin. What a powerful thing yung sinasabi ng Diyos. Walang ibang Diyos na nauna sa akin. Wala ring iba na susunod sa akin. It's like, Marge, sasabihin ko sa iyo, Marge, listen, walang nauna sa akin. And you know what? Walang susunod. Yun. Walang nauna sa akin, walang susunod sa buhay mo. Sa akin din ganun, na walang nauna, walang What a powerful thing. Wow. And yan exactly yung gusto ng Diyos sa atin. Walang nauna, walang susunod. Ako lang nag-iisa. And how many people na sa love life nila, yan yung gusto nilang mahanap. Ayaw nila nung kung sino-sino lang. Ang dami. And then wala namang decision sa kung sino talaga. Right? Feeling mo, nagamit ka lang. Di ba? Pero, for example, sa kaso natin, I really believe this is really true, isn't it? Kasi when we talk about walang nauna, I think wala talagang nauna, isn't it? Yeah. Right? Para sa akin, ikaw yung una kong naging girlfriend at ikaw yung naging asawa ko. Right? Yeah, same as sa akin din. Wala ka rin, Walang nauna kasi sa iyo. walang nauna. Walang nauna. Si Marge yung una kong girlfriend. Ako yung una niyang boyfriend. Walang susunod. Susunod. I don't know yung susunod, isn't it? That hindi natin alam yung future, di ba? But when I say alam yung future, hindi ko alam kung kailan tayo, hanggang saan buhay natin, di ba? Oh my goodness. But what amazing thing, di ba? Walang nauna, walang susunod. Yan yung gusto ng Diyos sa relationship. Kung ikaw yung tao na palaging may bago, laging may bago, may problema. Pero if you pay attention sa progression ng relationship, kasi kaya nasabi ng Diyos yan na walang nauna at walang susunod kasi may progression. Do you want to pay attention again? Do you want to see? So, pay attention sa sinabi ng Diyos. Sabi nga ng Diyos, pinili ko kayong maging mga lingkod ko para makilala
Yun yung step one. Step one, makilala. And then, ano susunod? Magtiwala. And then, ano susunod? Maunawa. You see, may progression sa relationship. And this is exactly yung tinutukoy natin. So, sa verse na to, we can learn yung progression ng successful na relationship. Let's learn each one of them. So, una, pagkilala, then pagtitiwala, then pag-unawa. Let's go sa number 1, pagkilala. How is that? The reason why may mga taong hindi successful sa relationship is because nilalaktawan nila yung number 1. Unang-una. Anong unang step ulit? Pagkilala. May mga tao, Marge, na isa sa mga relationship ngayon, hindi kilala yung tao. Ayaw nilang kilalanin yung tao. Supposedly, ang dating period ay period kung kailan dapat mong kilalanin yung tao. Hindi yung moment kung kailan, ikaw ay makikisiping na sa tao. It's not that. Yun ay moment para makilala. Paano makilala? Mag-usap, magtanong. Right? Yun ay ang Diyos. Ang unang step is, sinabi niya, pagkilala. Kailangan niyo akong makilala. Kasi may mga taong nasusurpresa na lang sa relationship. Kasi anong ginagawa nila? Nakita lang yung tao, nakilala daw yung tao, sa kung saan. After few weeks, sila na, o minsan nga kasal na. Actually, sometimes hindi. Sometimes buntis na agad. Buntis na agad. And then, ngayon buntis na, wala tayong magagawa, magpakasal na lang. And then after, doon malalaman, ay, addict pala to, may bisyo pala to, may pamilya na pala to. Pero why does it happen? Kasi hindi nila kinuha o hindi nila ginawa yung unang part ng isang relationship. Ano yun? Kilalanin. At sa panahon natin ngayon, maraming lumalaktaw sa step. Kaya ngayon, marami na tayo nakikitang mga broken family. Why is that? Kasi nga, yung pinakang kauna-unahang requirements ng Panginoong Jesus is, pagkilala. Why is it so important na kilalanin yung tao? Kasi parang hindi ka ma-surprise sa, pag nagsama kayo, yung dating period is very, very, very essential sa relationship. Kasi doon mo nga makikilala kung sino yung tao na yun, how she will treat her family or his family. Kasi kung hindi mo kikilalanin, basta nagkita na lang kayo, and then, sige, tayo na, magpapakasal na tayo, this month. Really, Minamadali nila yung process. Kaya marami nasusurprise talaga, hindi ko alam na, ganyan pala siya. Why? Kasi, nag-jump ka na agad sa pinakang essential sa relationship is yung kilalanin. Pagkilala na. Yun yung unang step, pagkilala. And pag nilaktawan natin yan, nagugulat na lang yung tao kasi sasabihin niya, my goodness, ano pala to, abusado pala to. Right? Yeah. Pero, dapat kinilala mo siya before. Nagtanong ka. Pero I think that's the thing, isn't it? May mga tao na ayaw kasing magtanong. May mga tao na, lalo na yung mga nagliligawan and so on, puro damdamin, puro feelings, puro magaganda, mga unicorn. Pakitang tao, sweet. Elepanting nalipad. Things like this, Dumbo, pangalan ng elepanting nalipad. Gusto nila maganda lahat. Pagka lumalabas para mag-date, lumalabas para lumabas like popcorn and manood ng sine. And they say, you know what? Hindi ko tatanungin. Goodness, yung sinasabi nila pastor na tanungin. Ano tatanong pastor? Tatanungin ko yung nakaraan niya. Tatanungin ko kung meron na siyang mga nakarelasyon at kung meron man, kung galing siya sa isang broken relationship, bakit naging broken yung relationship? Bakit nagkahiwalay? Gaano katagal na? Yung mga tanong na hindi ko tatanungin yung pastor. Pagka tinanong ko, mata-turn off yung tao. My goodness. Pag tinanong ko, mati-turn off. So, hindi niya na ako magugustuhan. Okay, alright. Laktawan mo. No problem. Laktawan mo yan. Huwag kang magtanong. Sometimes they think, hindi ko tatanungin ngayon para hindi magulat. Pagka kami na, okay, pag nagpakasal na kami, then, makikilala ko siya. Yes. Then, makikilala mo siya. Now tama ka. Makikilala mo. But ang problema sa ganyan is that walang balikan. Wala nang balikan. Pwede sanang maiwasan yung maraming problema, pero may mga taong hindi nagtatanong. Hindi tinatanong yung mga essential things, important things. Ang dating period is so important
tulad nga nung sabi ni Marge, kasi yun ang moment na dapat mong kilalanin yung tao, paano siya humawak ng pera. Mm. Ngayon pa lang. Ngayon pa lang. Paano niya nga, sabi ni Marge, itrato yung mga magulang. Itrato yung pamilya. Hindi mo makikilala ang tao ng, basta lang lumalabas kayo, nagde-date kayo. Hindi mo makikilala yung tao dun sa ano lang. It takes time. It takes time and also it takes questions, many questions. Dapat kang magtanong, the more you talk. So what we realize, what we understand is that ang dating period ay period to talk. Alamin nyo yung nakaraan. Alamin. Grabe naman paso, parang iimbestigahan. Yes, yan ang salita. You're correct. Imbestigahan. Kasi pag hindi mo kinilala yung tao, what will happen there? Masusurpresa ka. Pag hindi mo kinilala yung nakaraan, obviously, hindi mo malalaman lahat, isn't it? May mga bagay na malalaman lang talaga kapag kayo na. But then, what we are saying is that mami-minimize yung mga mistake. Mhm. May mga taong hindi nagtatanong ng tama. Pasok ng pasok sa sarili. And then sasabihin, I don't care about your past. Pass is pass. Ang ganda, makata. Mm. Apolinary Mabini, yung mga tao. I don't care about your past. Okay? Ang importante na ay ang ating kinabukasan. Wow! Wow! Kaganda ng sinabi nung nilalang. Okay, I understand yung meaning nito. But yung past ng tao ay, imagine, sinabi ko kay Marge, listen, meron akong, just for you to know, okay? Meron akong napatay. Okay? May napatay, 6 na tao na napatay sa buhay ko. But please, past is past. Don't ask kung bakit. Don't ask. Napatay, but don't ask. Yun ay nakaraan. Mabait naman. Ang importante ngayon, nandito ako, mabait ako. My goodness. Hindi ba red flag yun? May napatay. Oh, Diyos ko. You will be, maiintriga ka pa nga. Baka ikaw susunod. You need to ask. Teka. Alam ko yun ay nakaraan mo. Alam ko yun ay, pero please, you have to talk to me. Anong nangyari? Anong nangyari? Imagine, napatay ko yung dati kong asawa, but please, yun? Yung nakaraan ko na yun. So there are things, you need to talk. Uncomfortable ba? Sure. May mga, uncomfortable, but you need to talk. Yung unang step na to, nilagay natin na una, kasi Diyos actually nagsabi, isn't it? Diyos ang nagsabi na, para siya yung naglagay ng step by step sa atin. Siya yung una naglagay. Una, sinabi niya, makilala. Importante yung pagkilala. Very, very important. And that is the reason, Marge, kung bakit sa church magkakaroon tayo nung tinatawag nating love walk. Love walk, at least dito sa Hong Kong, gaganapin natin yan sa May 1. I'm not sure sa ibang bansa kung anong oras, kung kailan, but what I know is sa Hong Kong. Okay? Dito tayo sa Hong Kong, sa Kowloon Park natin gagawin. Pinuntahan namin yan ni Marge. Malaking park. At anong gagawin natin doon? Pag pumunta tayo doon, ang gagawin natin ay makikipag-usap. Meron tayong brochure. Nahanda ko yung brochure dito. And then magtatanong kayo sa asawa nyo. Kung kasal na kayo, kasal na, di ba? But still, magtatanong kayo. May mga bagay na dapat mong tanungin. Kung kayo ay nagde-date pa lang, dapat kayong kunin nyo yung brochure at itatanong ninyo. May mga tanong na mabababaw, okay? Mga tanong na, simple. May mga tanong doon na magkaka-nosebleed kayo. Pagbasa mo pa lang, tutulo na yung dugo. Hindi mo alam kung pagpapawisan ka na, kung tatanong ba o ano. Ba't kailangang itanong? Kasi marami ang lumalaktaw sa unang step. Pag hindi nila kinilala ngayon, they cannot think, pag nagpakasal sila, magiging maayos lahat. It's not like this. It's not like this. It is crucial na makilala yung isa't isa. Yeah, yan yung way para sa relationship nyo really magkaroon ng progress, right? Kasi kung i-jump nyo yan, really hindi magiging maganda yung magiging resulta kasi yan yung pinakang first step na sinabi ng Panginoong Yesus. So, pagkilala, hindi pwedeng laktawan. Kailangan mong kilalanin. At paano makikilala? By talking. Kailangan magsalita,
mag-usap, kailangang talagang kilalanin. Ang problema sa maraming nasa relasyon ngayon, they don't even want to know yung tao. Gusto na agad dalhin sa kama. Dalhin sa kama. Yun na yung sa kanila, laman. Na? And then, wala na, tapos na. Ngayon, nabuntis na. Right? Nabuntis, wala na, buntis na ako. So, pakasal na tayo, wala na eh. Buntis na. Yeah. Kasi hindi nag-iisip. Pagkilala yung unang step. Ano yung pangalawa? Sabi ng Diyos sa pagtitiwala, di ba? Pagkilala, sasabi niya para makilala niyo ako at magtiwala kayo sa akin. Now, look how interesting yung connection. Baka kapag ikaw ay magtitiwala lang sa taong kilala mo. Now you understand why sinabi ng Diyos kilalanin. May mga taong sinasabi, hindi, magtiwala ka sa akin. Paano ako magtitiwala sa iyo? Hindi kita kilala. Paano magtitiwala kung hindi kita kilala? It doesn't make sense. Hindi ka pwede magtiwala sa taong hindi mo kilala. It is so important yung pagtitiwala sa isang relasyon. Right? Kasi yung pagtitiwala, ito yung nag-aalis ng mga pader. For example, sa mag-asawa na, kung magkakilala na talaga sila, kung transparent sila sa isa't isa, okay? Walang sikreto, okay? So lahat pwede nilang i-share sa isa't isa. Walang pader. Nagtitiwala sa isa't isa. Yung classic na example sa cellphone, for example, merong mga taong sabi, hindi, cellphone ko to. Huwag mong tingnan cellphone ko. Privacy ko, privacy. Paano privacy? Kung nakita ka na niya, nakahubad. Mag-asawa na kayo po. Mag-asawa na kayo. Nakakita, may anak na kayo po. Tapos sasabihin mo, privacy. No. Pagdating sa mag-asawa, there is no such thing. Kasi ayokong bulat-latin yung kanyang personal na, wala. Listen, alam ni Marge yung password ko. Alam ko yung password niya. Sa bangko, sa lahat, email lahat. Okay? It doesn't mean nakikialam ako sa kanyang No. Andun ako, alam ko yung password. Pag may problema, aayusin ko. Walang problema. Usually ganun. Ako nag-aayos ng ang kalat niya kasi. So, ako mag-aayos ng mga email and so on. Pero hindi ako sino kayong kausap nito? Sino kayong kausap nito? No. Bakit? Pagtitiwala. So, porket alam ko yung password niya, hindi ko na kailangan na yung sino mga kausap nito. Bakit? Kasi, buo yung tiwala ko sa kanya. And ganun din siya hindi niya tinitingnan yung phone ko. Kahit na, pag nilagay niya yung daliri niya ron, tonk, mabubuksan niya. Pero hindi siya nandun, i-check sino kayong kausap nito. Sino kausap nito? Bakit? Kasi, transparent. Pag kilala mo yung isa't isa, sumunod yung second step. Pagtitiwala. Madaling magtiwala sa taong kilala mo. Yung iba sa inyo, gusto nyong pagkatiwalaan kayo. For example, may mga lalaki na gusto nilang pagkatiwalaan sila ng asawa nila, masyado kayong masikreto. Dito narinig na natin, di ba? May mga sometimes nagre-reklamo na nagpapadala sila ng pera sa asawa nila. And then, pag tinanong nila sa napunta, nagagalit yung asawa. Bakit mo tinatanong? Magtiwala ka na lang sa akin, sabi nila. Pag-uwi mo, nandyan yun. Yung alin? Yung pinadala. Nagagalit yung asawa. Pag tinanong nung asawa rito, oy, nagpadala ko sa'yo. Asan yung resibo? And so on. Take a picture. Picture, na? Nagagalit. Sabi, ba't may resibo pa? And magtiwala ka sa... Paano magtitiwala kung masikreto kang nilalang ka? Especially kung meron na silang history before na hindi ka napagkatiwalaan before. Pinagkatiwalaan ka, sinira mo yung pagtitiwala. Para makuha mo yung tiwala ngayon, kailangan ka maging transparent. Gustong magtiwala, tapos masikreto, imposible yan. Yan ay isang bagay na hindi posible. Hindi posible. So, it is so important na dumating. Tingnan niyo yung umpisa, tingnan niyo yung progression. Una, pagkilala. Pag talagang kilala mo, ngayon, madaling magtiwala. Pagka naabot mo na yung punto na nagtitiwala ka na ng buong-buo kasi kilala mo yung tao talaga. Alam mo yung karakter ng tao, yan ay magandang relationship. For sure. Why is that? Kasi nga, dun sa una na, in-apply mo yun sa isang relationship. At sa pangalawa, impossible na magkaroon kayo ng problema. So, yung pagtitiwala is very essential din sa isang relationship. Why is that? Kasi, doon lang kayo magiging really
magkakaroon ng pagtitiwala sa isa't isa kung nga, kilala nyo yung isa't isa. Kung hindi nyo kilala, then paano nyo nga pagkakatiwalaan, right? So, wag nyong ay jump, right? Yung mga natututunan natin ngayon, yung mga tinuturo sa atin ng Panginoong Hesus. Kasi it's very essential. Nakikita ng Panginoong Hesus na pag hindi ito sinunod, yung magiging next generation, ano yung mangyayari sa family? Wala nang value yung family. That is why tinuturo ito sa atin ng Panginoong Hesus para really yung kanyang sinabi na siya yung nagbuo ng family is really nandun pa rin. And that is why pasok tayo sa pinakapanghuli. Okay, dito sa verse, sinabi niya, makilala niyo ako, magtiwala kayo sa akin, and then para maunawaan ninyo ako. So, ang pangatlo sa progression is pag-unawa. Now, like we said, ang sumunod ay nakabase sa nakaraan. So, yung umpisa kasi pagkilala. Base sa pagkilala ngayon, pwede kang magtiwala kasi kilala mo. At kapag nagtitiwala ka ngayon, kasi nga kilala mo na, obviously, mauunawaan mo yung tao. There will be times na minsan tingin pa lang, right? Konting salita pa lang, naiintindihan mo kung bakit niya ginagawa yung nagawa niya, nasabi yung kasi nauunawaan mo na yung isipan at karakter ng tao. Pag-unawa, nagkakaroon ka ng patience. And this is only possible kapag hindi natin nilaktawan yung anumang steps dito sa progression na to. Look how interesting. Now, this is a moment for us to think about yung ating relationship, yung marriage ninyo. Kayo na nasa relationship. Are you following yung sequence na yan? O tumatalo na agad kayo sa ibang bagay? Kasi sa mundo ganyan. Sa mundo hindi importanteng kilalanin. It doesn't really matter. Hindi na kinikilala yung pamilya, nothing like this. Background, walang kaalam-alam sa nila lang. Ang importante ikaw ang mahalaga sa buhay ko. Yung mga napapanood nila, yung pinapairal nila. Pero sa totoong buhay, that's not applicable. So please, follow yung progression ng successful na relationship. Ano yung una? Kailangan nating what? Kilalanin. Kailangan kilala mo. At paano nakikilala uli? Questions. Talk. Importanteng mga tanong. And then, kailangan ka maging sincere as well. Pagka tinanong, minsan ang sagot lang, mga tamang sagot, pero hindi naman totoo. So, mag-ingat kayo. Wag niyong i-assume na yung tao ay okay na kasi tama yung sagot niya. You need to check kung sincere yung tao. Okay? You need to check. Minsan, tama yung sagot. Kasi, maybe sasabihin nila, ganun pala. So, tamang sagot. Okay. In-study na. Alright. So, alam ko na ang tanong. Ang tanong dapat, sabi kasi ni Pastor, sino daw dapat importante sa buhay? Okay. Tatanungin kita. Sino ang pinaka-importante sa buhay mo? Si Lord, diba? Si Lord, diba? Diba siya yung importante? Si Lord. And then yung tao ngayon, si Lord. Okay, check. Ikaw yung sumagot doon. Hindi tamang sagot yun. You need to see. So, sinabi niya si Lord daw importante. Totoo ba yun? Totoo ba yun? Kasi sabi niya si Lord. Si Lord. And then ikaw tontawa, amen. Pastor, sabi niya si Lord daw yung una sa kanya. Amen. Tama yung sagot, yung tanong ko. Tama rin yung sagot niya. No, you have to see kung sincere. Okay? Because only then, pag nakilala mo, because yung tao sincere, then, merong pagtitiwala. Ang relationship na walang pagtitiwala, it's a disastrous relationship. Palaging may hinala. Right? Laging may hinala. And it's not gonna be a pleasurable relationship. At yung pinakahuli, ano mangyari? Pangunawa. Mauunawaan yung isa't isa, mas madaling hawakan yung relationship because of that. Alright? Think about this progression. We are going to have, like I said, yung ating love walk. Meron tayong QR code dito if you want to scan. I'm gonna be ordering shirts dito sa Hong Kong. Susuotin ng mga tao. Kung nasa ibang bansa kayo, obviously huwag kayong mag-scan. Ito ay pang Hong Kong lang. Okay? May 1, sama-sama tayo sa Sa Kowloon Park, Exit A1. Okay? My friends,
I hope may natutunan po kayo today. May the Lord bless you all abundantly at magbabalik po tayo sa susunod na episode ng Love Therapy Online. God bless you po. Bye-bye.